A group of disaster survivors and progressive organizations staged a protest outside the Department of Energy complex today, not for protests against rising electricity prices, but that is where the Office of the Independent Commission for Infrastructure is located. And for details, we have mobile journalist Arles de los Santos. Arles, anong nangyari sa rally? Sino-sino ang mga survivors na ito? Lord at Pauline, magandang tanghali. No? Kanina nga ay nagsagawa ng kilos protesta ang ilan sa mga kasapi ng progresibong grupo na may pangalan na People's Surge National Alliance of Disaster Survivors and Victims for Compensation and Justice sa isinagawa na kanilang kilos protesta nga sa DOE compound sa Taguig City, kung saan makikita ang tanggapan ng Independent Commission for Infrastructure. Ang kanilang panawagan ay pag-aalis ng umano'y whitewashing at cover-up na inasinagawa ng ICI sa gumugulong nitong investigasyon hinggil sa mga manumalyang flood control projects ng pamahalaan. Kanina, talagang nakita natin kung paano nga sinubukan makipaghilaan nitong mga aktivista at nitong mga marshal ng DOE compound sa Taguig City para lamang hindi makapasok itong mga progresibong grupo na ito. Ayan, makikita ninyo sa inyong video kung paano nga sila naghilaan, hindi sila nakapasok doon sa loob mismo ng ICI, pero talagang mariina ang kanilang panawagan para nga sa mabilis na pagpapanagot dito sa mga nasasangkot na mga personalidad sa flood control scandal ng pamahalaan. Mula raw nang nagsimula noong investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure ay hindi pa rin daw nito napapakasuhan o naipakukulong ang sinumang mga individual na isinangkot sa mga pagdinig ng Senate Blue Hearing Committee o maging ng Kongreso, kahit daw yung mga testimonya ng mga ito ay malinaw naman at pinanumpaan na. Bukod pa sa kanila, mahalaga daw yung partisipasyon sana ng publiko at dagdagan pa yung mga personalidad na nagsasagawa ng investigasyon ng ICI. Les, lilinawin ko lang hindi ka naman nakakulong, Kasi yung likod mo, kinakabahan ako, may parang mga rehas ako nakikita Lord, andito kasi tayo sa New Quezon City Jail, kung saan ay bumisita dito ang ilan sa mga kasama natin mula sa media at ang Independent Commission for Infrastructure, kasama na nga itong si Justice Andres Reyes at maging si DILG Secretary John Vic Remulla at ang chairperson, ang commissioner rather, ng ICI na si Babe Singson. So Lord, medyo quick tour lang tayo dito, ito yung bago na gusali, 5 palapag ito na gusali ng New Quezon City Jail, kung saan meron itong 108 na mga kwarto at kaya raw nitong mag-accommodate ng 1,080 na mga inmates. Pero sa ating pakikipanayam kanina sa ilan sa mga opisyal ng pamahalaan ng DILG at ICI, kung titignan natin, doon pa lamang daw sa 421 na mga suspected flood control projects, at kung bibilangin kung ilan yung nasasangkot doon, ay tila kulang pa raw ito. Uy, wala pang amoy, Arles? Hindi pa amoy... Sa ngayon, Lord, wala pa. Medyo wala pa. Amoy bagong gawa. Though makikita naman natin na silyado, yung bawat pasilidad dito. So ito yung kanilang kwarto. Ayan yung kanilang kwarto dito. Yan, so may ilan na may mga kutsyon na, pero ito ay wala pa sa ngayon. And then meron din silang mga palikuran dito. Ang ganda na kulay ng floor, Arles. Oo nga, sasabihin ko sana na interested ako dun sa choice of colors kasi okay pala, merong neon green, pink, red. Parang Squid Game nga, sabi nung iba. I'm sure may logic yan kung bakit neon green yan. Siguro para pag, pag nahulog ko kanyari yung mga pera-pera ang tinatago nila, makikita agad. Or Arles, ano raw ba sabi dyan, yan ba'y naka-divide according to, let's say, yan mga gang ng mga congressman, yung dito naman yung gang ng mga senador, o mga versus mga contractors. Maaaring ganyan ang asahan daw natin, Lord, dahil nga itong New Quezon City Jail, ito daw yung isa sa mga pinakamalapit na kulungan sa Ombudsman at Sandigan Bayan. Kaya kapag nagsimula na yung pagdinig at naisampa na yung mga kaukulang kaso na maaaring maisampa dito sa mga personalidad na ito, ay hindi raw sila mahihirapan na bumiyahe at magpalipat-lipat pa. Bukod pa dyan, Lord at Pauline, syempre, kasama sa concern natin yung mga mambabatas at ilang mga personalidad na biglang nagkakaroon ng sakit kapag sumasailalim nga sa investigasyon. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, ay mayroon din daw dito sapat na
serbisyo para sa medical na pangangailangan ng mga inmates kung sila man ay kakailanganin na magpa-check up. Oo, may nagpapatanong kung meron daw ba siyang tinatawag na, ano tawag doon, conjugal area. Kumbaga sa mga... Meron. Ayun, kanina pinakita Lord, Oo. meron dito isang malawak na cafeteria no, nasa medyo ibabang bahagi lamang nitong 5 palapag na gusali na ito. At Lord, meron din doon na retablo kung saan pwedeng magdasal at maaaring magnilay-nilay yung mga inmate dito. Hindi kaya kidlatan sila dyan? Pag... Oo nga eh. Bakit mo alam na conjugal area kanina? Hindi. Hindi, pero ito tanungin ko, Arles, sino daw yung contractor ng Quezon City building Jail? Para malaman natin kung substandard ba yan. At kung substandard, parang okay lang naman. Hindi lang yun. Kung ikukulong, maranasan nila. Kung ikukulong din dyan yung contractor. Naku, ano din ba yan? Alam nila kung saan dadaan. Ay, oo nga, bawal pala yun. Go, Arles. So far, Pauline, hindi natin nakuha kung sino nga yung kontraktor nitong gusali na ito, no? Pero so far, napakahalaga raw nito para nga sa pagpapakita ng seryoso na pagnanais ng pamahalaan at talagang maparusahan at mapanagot yung mga nauugnay sa flood control scam ng pamahalaan. Okay, palinaw lang, Arles. Alam naman natin na masakit man tanggapin pero may mga prosesong kailangang daanan. Yan ba detention area lang talaga kahit ang tawag natin News, Quezon City Jail? Detention area lang bang ending ba yan? Ililipat din sila lahat doon sa Muntinlupa? Maaaring ganyan yung kalabasan, Lord, once magkaroon ng conviction. Kung maalala ninyo, yung ilan sa mga personalidad, kagaya ni Janet Lim Napoles, ay ngayon ay nagsuserve na no, doon sa Women's Correctional sa Mandaluyong, kung tama ang ating pagkakaalala. Pero siya kasi ay convicted na sa ilang mga kaso sa paggulong ng ilang mga taon. So ganun din ang maaari nating asahan kung either sa Muntinlupa ba o sa mga regional jail facilities dito sa ating bansa. Okay, strictly lang for lawmakers ba? Tama ba, Arles? Palinaw lang, ano? Pang lawmakers lang talaga yan? Pwede daw ito, Lord, gamitin para panandalian na pagstayan no, o holding area o yung kung saan pwede makulong itong mga personalidad na ito. Hindi lamang mga lawmakers, pati yung mga contractor, yung mga engineer pa na maaaring kasangkot dito sa flood control scam. Pero ang tanong, mafe-fill up ba yan? May makikita ba talaga tayong makukulong dyan? Sana na-inspire si former Justice Andres Reyes nung nakita niya yung kulungan dyan, Arles. Pero let's go to balikan ko lang yung live stream. So next week, hindi pa muna siya matutuloy kasi busy nga daw o unavailable. Itong Bitin ka, no? Una, walang hearing. Wala pang hearing na nakaschedule. Wala, Pangalawa, pag-iisipan pa raw. Tama ba? Pag-iisipan pa ba, Arles, or tuloy na yung live stream? Puliin kumpirmado na magtutuloy na nga ang pagla-livestream ng ICI sa mga pagdinig nito. Pero nitong papalating na linggo nga lamang, walang magiging live streaming dahil bukod sa wala si dating DPWH Secretary na si Babe Singson, wala siya next week. So wala rin tayo na maaasahan na pagdinig ng ICI. Kaya naman sa ngayon ay binubuo pa daw ng komisyon ang kanilang rules of procedure kung paano nga ba isagawa itong live streaming. Kasi Pauline, mahalaga na ma-determine kung saan platform nga ba gagamitin, makikita ito, sino-sino yung mabibigyan ng access doon sa pagdinig mismo, at kung tayo ba at ang mga kasama natin sa media ay nandoon lamang sa holding area. Pero paglilinaw naman ito ni Justice Andres Reyes dahil kasama sa ating mga itinatanong kung magkakaroon nga ba tayo ng access doon sa mga nakaraan nilang pagdinig para malaman din natin kung ano nga ba yung mga naging revelasyon at mga naging pangyayari doon sa kanilang pagdinig. Ayon kay Justice Reyes ay hindi na raw nila ito ilalabas dahil ayaw nilang mag-telegraph ng kanilang isinasagawang investigasyon sa iba pang mga personalidad na maaaring kasangkot dito sa flood control scam. Tama ba? Nag-press con daw recently itong executive director. Pero ang sabi lang ay may babasahin lang daw siyang statement sabay alis. Tama ka dyan, Lord. Parang ganyan ngayon nangyari kahapon. Though, nagkaroon tayo pa rin ng pagkakataon na makapanayam siya at matanong sa ilang paglilinaw kagaya na lamang ng ating ibinigay na impormasyon ngayon na pinaplansya ng ICI ang plano sa live streaming. Gayon din ang pagpapatuloy pa ng mga pakarating na pagdinig nito. So until now, inaabangan natin kung kailan nga ba yung final schedule ng pagdating at pagbabalik ni dating House Speaker Martin Romualdez maging DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Yun lang pala sinabi para
fina-fine-tune lang yung mga rules. Kunyari nakapasok yung mga nagrarally kanina doon, Arles. Ano naman ang aabutan nila sa loob ng opisina ng ICI kung sakali? So far, Lord, no, nagkaroon tayo ng pagkakataon na makapanayama. Yung mga nagkilos protesta doon, no, kagaya na lamang ni Amir, isang kasapi sa ICI, doon sa mismong establishmento nito ay hindi naman daw nila ito sisirain o hindi nila dudumihan yung pasilidad nito o babatuhin ng kung ano man. Nais lamang daw talaga nila na maipahayag ang kanilang pagkadismaya dito sa tila mabagal na investigasyon isinasagawa ng komisyon at yung whitewashing and cover-up nga raw ng ilang mga opisyal na talagang pinakasangkot dito sa flood control scam. Kasama pa nga sa kanilang binanggit kanina na pati si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pumirma nitong 2025 budget ay kasama dapat sa mga mapanagot. Pero yun nga, hindi sila nagkaroon ng pagkakataon, Lord, na makapasok. Kaya isinagawa na lamang nila ang kanilang programa. Ayan, nakikita ninyo sa inyong screen. Sa labas na lamang ng Department of Energy complex doon sa Taguig City. Short, wala tayong kamalay-malay kasi hindi naman natin alam kung ano nandun sa loob, kung ano mga nangyayari, at kung wala namang mga camera, obviously, di ba? So, ano yun, whiteboard, makukuha nila ron. At maraming salamat sa oras mo, ang ating mobile journalist, Arles de los Santos. Happy weekend sa iyo, Arles. Pahinga din, paminsan-minsan.